Ito po, ito na po ang buhay bilang Kristiyano, sa pang-araw-araw po na buhay. Ito na po yung mula nung tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo. Ito na pa yung pang-araw-araw kong buhay. Pagkagising sa umaga, manalangin, at magbabasa po ng Biblia, at pinaisip sa akin ng Banal na Espiritu na instead na maging ano man ang kabisihan sa buhay, nandun po yung mga bagay na dapat unahin natin ang buhay natin. Unahin natin ang Diyos sa buhay natin, lalo na po sa pang-araw-araw na buhay, upang maiwasan po natin na magkasala at magpatuloy sa salita ng Diyos, na ipamuhay ang salita ng Diyos. Binuklat ko po ang napag-aralan ko rin po sa oras na ito ang Joshua 1:8, na sinasabi po dito patungkol sa Biblia ay ang 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawain ay iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Kaya dapat po talaga na lagi po nating isa puso, lagi po nating isa isip ang salita ng Diyos. Pagbubulayan po ito natin araw at gabi, upang maiwasan natin at maalala po natin lagi ang mga pangako ng Diyos sa pamagitan ng salita niya, at lagi nating upang ang mga ano man po ang mga planuhin natin sa buhay, ano man po ang ating gagawin sa buong maghapon, andun yung pag-iingat sa atin ng Diyos. Huwag tayong kikilos na yung kalooban lang natin, kundi lagi nating isa puso yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Diba? Pangako niya, at kung magkagayo, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Diba? Walang regrets po, wala tayong pagsisihan sa bandang huli, ano man po ang gagawin natin sa buhay. Hanggang sa huling buhay natin, hanggang hininga natin, andun yung pangako ng Diyos na tayo ay anak ng Diyos at nagpapatuloy sa kabanalan. Dahil ang Diyos banal Kaya nag-aaral tayo dito sa lupa na maging banal. Kaya lagi po natin pagbubulayan araw at gabi. Patuloy na maingatan ang ating mga patutuo sa harapan ng Panginoon. Yun po ang sinasabi nga dito, kapag may mga pagsubok tayo sa buhay, sabi niya, itaas po natin sa 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang iyong buong kautusan na inutos sa'yo ni Moises na aking lingkod, upang huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan sa angkamang pamanaon. Saan man po tayo dumako, saan man po tayo mapuntang lugar, saan man po tayo mapunta, sa labas, sa loob, nandun yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. Kasi maiwasan po natin na huwag magkamali, kaya nandun yung tulong na laging manalangin sa Diyos, andun yung pag-iingat niya sa atin. At maingatan din po natin yung bilang Kristiyano, maingatan din po natin ang ating mga patutuo sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao. Makita sa ating buhay ang pagkakilala natin sa Diyos. Kasi ang Diyos na yung nabubuhay, ang Panginoon Jesucristo lang nabubuhay sa ating buhay, kundi hindi na tayo ito Kasi itong buhay natin, pasamantala lang po. Kaya mahalaga po natin na pagbubulayan po. Sinasabi nga po sa awit 119, pasensya na po kayo kasi hindi po ako matalino pagdating sa mga high-tech na computer, sa cellphone. Hindi po ako marunong doon. Ang ano ko po, yung bubuklatin ko ang Biblia,
At mas masarap po sa buhay yung manual. Manual po ma, para kahit kayo rin po, matutunan nyo rin po ng pamumuhay na simple lang po, na hindi po masyadong high-tech. Lalo tayong magsumigasig sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Sorry po hindi po ako high-tech na tao. Ito po sa awit chapter 119:11, sinasabi po dito, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. O, di po ba? Naiingatan natin sa ating puso na huwag magkasala. Kasi po ang salita ng Diyos, katulad po yan ng isang basong tubig na punong-puno. At pag inilagay mo yan sa gripo po, kapag yung umaapaw, di po ba may latak po yan? Habang umaapaw, napapalitan ng bago yung dumi sa ilalim. Kaya nandun po yung paglilinis ng Diyos sa atin. Kapag nandun yung patuloy na di po ba sa pang-araw-araw, minsan hindi natin po sinasadya, nagkakasala. Pero kung patuloy tayong ipinapamuhay ang salita ng Diyos, andun yung paglilinis, naaalis yung kasalanan, kasi ang Diyos ang Diyos ang naglilinis sa atin sa pamamagitan ng salita niya. Kaya patuloy lang po nating ingatan ang patutuo natin, pahalagahan, dahil dito po nakasalamin ang ating buhay sa Biblia. Kaya kung pahalagahan niyo po ang salita ng Diyos, gawin niyo po sa pang-araw-araw niyong buhay, kapatid, upang kayo rin po ay patuloy na maiwasan na magkamali. Kasi dito po tayo, paghahanda po ito upang kung sakaling bawian tayo ng buhay, alam natin kung saan patutong espiritu natin. Mahalaga po dito pa lang sa lupa, alam na natin na may kasaguraduhan tayo na kapag binawayan tayo ng buhay, alam natin kung saan patutong espiritu natin. Kaya kapatid, pagmamahal ko po sa iyo at sa ating Panginoong Hesus, siya po ang nagmahal sa atin. Kaya maraming salamat po sa pagbabahagi ko po sa iyo, kapatid. Nawa naging aral din po at maging hamon po ito sa iyo, kapatid, upang sa araw-araw nating buhay magampanan natin ang ating mga patutuo sa harapan ng Panginoon at sa mga taong nais din pong maligtas. Kapatid, salamat po sa pagtitiwala mo. Nawa, nihiling ko po sa iyo na subscribe mo po ang aking YouTube channel po. At patuloy pa pong mag-aral po tayo ng salita ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Salamat po.